Ayan guys, so mayroon na naman atang bad news na mangyayari dito sa ano no, sa Canada. Yan, nanonood kasi si Emma guys ng ano, ng news sa YouTube about sa carbon tax. No? So apektado ata dito yung mga Lahat ng Canadians. sa lahat, especially sa mga gasolina, grocery. Yan. So mukhang mukhang kailangan natin kumayod ng kumayod dito ah. Ito siya guys, oh. Profit margins as well of those corporations. Is it fair Bago to news yan, ask no? Ottawa essentially to 23 minutes ago. blunt the impact Ayan. of what they say? So yun guys, no. Siguro pag-uusapan natin yan sa sunod na vlog siguro about dyan sa carbon tax. Kasi gusto pang pag-aralan ni Emma kung ano talaga yung reason bakit kailangan itaas yung carbon tax na yan. No? Yan. So for the meantime guys, ang ganda na ng weather natin ngayon. Wala na yung mga snow. Oh, tirik na tirik pa yung araw. Di ba? So, papasok na ulit tayo. Ano na lang to guys? One night na lang to. No? Off na naman natin bukas. Kaya, ang bilis talaga ng araw dito. Ang bilis ng araw. Ayan, so waiting na lang tayo guys. No? Naka-ready na rin naman ako. Ayan. So, naready ko na yung pagkain ko. Actually, karating lang din ni Emma. Galing siya sa school. Pag Wednesday kasi, ang labasan niya is 4 p.m. So, darating siya dito mga alas 5 na. Halos isang oras din kasi yung travel niya. Kaya nakakawa din talaga itong asawa ko eh. Kaya minsan parang gusto ko na siyang ano mo yan, sunduin ng araw-araw kahit hindi ah. Ayan. So mahirap lang naman guys pag winter. Tsaka yun nga pagka siguro naiwan ka ng bus or train, yan. So doon yung magiging hassle natin. Sabi ko kay Emma, tiis lang talaga. Ano lang yan. Itong SEM na lang naman eh. Then bibigay lang niya yung 1 year ng ano mo, ng lisensya mo. April. O yun. So, sabi ko sa kanya, mag-aral na lang siya. Para ano? No? Para mas maganda kasi mag-aral. Kasi pagka nakapasa siya doon or pag kumuha siya ng sasakyan or pag halimbawa gamitin yung sasakyan, mas mumura yung ano namin, insurance. 'Di ba? Oo, ganun yun dito pag pag nag-aral ka. Ayan. So, yun nga lang medyo pricey rin talaga siya. Okay, so yun. Hintayin na lang ako ng oras. Then, mamaya, alis na tayo. Oh. Ayan, so papasok na tayo guys, no? Natunaw na talaga yung mga yelo. Ang problema naman dito, maputik. So sana nag-charge tong aking solar. Ayan, so dito kasi nilagay yung ito yung sa camera natin guys. Ayan, so sakto kasi dito yung araw eh. So sakto siya tatama dyan. So yun yung setup ko dyan. So di ba naglagay na ako ng IP camera dyan na solar para hindi na ako maglilinya ng kuryente, di ba? Mura lang naman to guys yung solar na to, yung yung IP camera. Parang 55 lang yung bili ko niyan. Para at least nakatutok siya dito sa sasakyan natin. Ang reason ko naman dyan, syempre, para at least kung halimbawa man lang, no? Wag naman sana magkaroon ng problema na pasagin or nakawin. At least may ano ako, makikita ko kung ano nangyari, ebidensya ako, di ba? At saka yun pala guys, no? Di ba bumili ako ng RFID na box, gumana siya guys sa akin. So dinala ko siya dito sa sasakyan ko, tinabi ko siya. Yun, hindi siya nag-open yung door, tapos hindi rin nag-start yung sasakyan ko. Kaya okay siya, working siya sa akin. At least napapatay niya yung signal. Pero sabi nga nila, yung iba pa rin dyan na hindi naniniwala sa ganun. Kahit ano pa rin yung bili nating device para sa mga anti-theft, meron pa rin, alam niyo na nagagawa pa rin nakawin sa sasakyan natin. Pero sabi ko sa inyo sa akin is at least
kumbaga, yun nga, cause of delay pa rin kung halimbawang gusto man nila nakawin. So, pabaklasin nila to, syempre, di ba? Or kung merong device man silang putulin nila, may delay pa rin na nangyayari. So, yun lang yun sa akin. Saka, ano lang naman, mas kampante pa rin ako. At least meron akong device na nakakabit, no? Pero may nag-suggest din sa akin yung kill switch daw ba yon, sabi nila. Hindi ko pa alam yun eh. So magtatanong ako kay Kuya Darnell, kasi Kuya Darnell ano yun eh. Sana yun sa sa sasakyan, alam niya, mekaniko kasi yun eh. So magtatanong siguro ako sa kanya mamaya. Kasi nabasa ko yung comment dun sa natin, sa ibang vlog natin. Yung about nga dun sa bilan ko nga raw ng kill switch ba tawag nila dun? Parang something ganun, no? So anyway, ayan, so papasok na tayo, guys. Ayan. Oh, yeah. Ganda ng weather, no? Ano ba? +7. Nice. Hindi natin nandito. Yung ID ko kinakabit ko na dito. Kasi minsan nakalimutan ko talaga to. Parang twice ko na ata nakalimutan. Nakakaya naman sa manager ko na i-message ko pa ulit. Sabihin ko na naiwan ko na naman yung ID ko. Kaya ginagawa ko, sinasabit ko na talaga siya dito. Ayan, so yun, hanggang ngayon nanonood sa Emma ng news about dun nga sa carbon tax, no? Medyo ano yun, no? Malaking problema na naman dito yan. Kumbaga, ang mahal na nga ng cost of living dito, tataas na naman tayo. Halos lahat yan, buong Canada. So yun yung masakit, no? Sabi nga ni Emma, niloloko niya ako, baby, parang ayoko na dito. Yung gano'n, kasi nga, sobra guys, taas din talaga, tumataas talaga yung mga bilihin dito. Oops, sorry. Medyo tumataas talaga yung bilihin dito. Ayan. So, putik. Grabe. Grabe ang putik. Kaya sabi ko, hindi muna ako magka-car wash eh. Kasi, mapuputikan talaga. Ano na lang, siguro pag natuyo na to, saka ako magka-car wash. Kasi useless yung ano ko guys eh. Useless yung car wash natin pag ginawa natin yan. Ayan. So, clear. Nahirapan kasi ako minsan guys dito sa kaliwa ko kasi may mga sasakyan nakaharang, so na siya, hindi ko makita yung dumarating na sasakyan. Ayan, so yun, no? Yun nga na guys, no, balik tayo sa usapan. Nawala na naman yung topic natin. Ayan nga, yung about sa carbon tax, talagang hindi ko alam kung kailan kung kailan effective nun. Kasi nga kaka-post lang kanina, parang pinapanood ni Emma that time is 23 minutes ago. Parang ganun siya. Kaya medyo maraming aangal talagang diyan. Canadian, even tayo mga Pilipino, halos lahat ng mga nandito sa Canada talagang aangal yan. Ayan. Actually narinig ko na yan dati pa. Yun nga, nung pinag-uusapan nga yung carbon tax na yan, natataas nga daw. Pero hindi ko sure na yun nga, ngayon babalik na naman sa news, no? So talagang i-implement ata talaga nila yun. Ayan. Tapos sabi na Emma, based daw kay Trudeau, pinapaliwanag niya na dapat kailangan daw talaga magtaas. May mga reasons siya eh. Ganun. Hindi ako makapanood guys kasi nga nagbibihis tayo, nag-aayos tayo. Ayun. Malaman na lang. Malaman na lang natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata. Pasok na naman tayo. Alam niyo guys, ako gusto ko yung ganitong pasok ko pang gabi. Kasi nga pag umuwi tayo, walang traffic. Kasi baka solo natin yung daan 4:30. Talagang wala masyadong dumadaan dito sa dinadaanan ko. Kahit dito sa kahit dito sa highway guys, sa Glenmore, pag dumaan ako dyan, dati kasi doon ako dumadaan nung bago pa lang ako, kasi hindi ko alam tong daan na to, kasi nga diba lumipat tayo ng bahay. So pag wini-waste ko siya, ang binibigay kasi sa akin talaga that time, itong dinadaanan ko ngayon. Hindi ko nga parang sabi ko parang parehas lang naman, kasi dito sa Glenmore highway, dire-diretso lang din ako, no? Pero yun nga lang, paikot siya. So nung tinanay ko siya one time, sabi ko ba okay parang mas okay dumaan dito kasi nga limited yung mga sasakyan, hindi katulad pag sa Glenmore maraming sasakyan, highway kasi. So tsaka nakakatakot din pag winter kasi ang bibilis ng mga sasakyan. So medyo kinakabahan ako. Kaya ito, nung na-discover ko tong daan na to,
ayan, dito na ako dumadaan palagi. Kasi sobrang bilis lang. Ayan, kaya yun yung dahilan din. Parang okay yung panggabi sa akin. No, tapos 4 days a week lang kami, 10 hours na per shift. So hindi mo naman siya mamamalayan pagka talaga nagtatrabaho ay pag yung dire-diretso yung trabaho mo. Hindi mo mamalayan yung oras. Minsan, break na pala kami. Tapos mamaya, na naman, after ko mag-load or kung ano man yung naka-assign sa akin, mga ilan lang, ayan na naman, break time na naman. So, ano siya, magaan sa amin. Hindi ka wala kaming quota sa trabaho namin. Hindi kami kailangan mag-rush. Pero wag mo naman syempre yung bagalan, 'di ba? Nakakahiya naman kasi kahit papaano chine-check din naman yung productivity namin. Pero hindi siya talaga yung sasabihin na, kailangan mo ng ganito, improve mo yung ganito, kailangan bilisan mo. Actually guys, ito kwento ko na lang din sa inyo. May kasama ako dyan sa work. Bago lang siya sa panggabi. Pero dati ko pa siyang kasama sa umaga. Nag-iisa lang nag-iisa lang na babae sa amin. Ayun nga, parang syempre babae nga. Syempre hindi naman siya ganun kabilis sa work. Pero alam niyo yun, kahit ganun yung ginagawa niya, ang gusto naman kasi sa kanya, kaya siguro hindi rin siya matanggal. Kasi ano siya guys, never pa siya nagka-mispick or overpick. Kaya yun yung maganda sa kanya. Talagang lahat ng mga pinik niya, kasi picker siya lahat ng mga pinik niya, hindi siya na sumusobra, hindi siya kumukula. Kaya isa rin sa reason yun, kaya parang okay sa manager ko yung babae nga na yun. Yun nga lang, pero pagdating sa productivity nga guys, talagang siya, mabagal. Pero sa amin kasi guys, mga Pilipino, kami hindi na namin din siya sinisita. Kasi nga, siyempre, kinoconsider din namin yung pagiging babae niya. Medyo brusque yung dating niya. Pero guys, ang galing mag-pick talaga nun. Pamula nung day 1 niya hanggang ngayon, never siya na mispick or overpick. Kasi tinatanong ko siya yung team lead namin kapag yun nga na may problema, sabi niya wala naman daw, okay na okay nga daw. Yun nga lang, ang issue lang talaga sa kanya is medyo mabagal siya. Pero sabi ko nga sa inyo, wala naman kaming quota. Kaya nga sobrang ganda rin ng company namin. Hindi namin kailangan mag-rush palagi. Kumbaga nasa iyo na lang. Parang kami as mga Pilipino, talaga kami, trabaho sa trabaho talaga. Never kaming bumagal o ganyan. Dire-diretso. Alam niyo naman guys, 'di ba, pag tayo mga Pilipino talagang pagdating sa trabaho masisipag tayo. So ganun kami lahat. So ilang kami Pilipino diyan? 6, no? Pero lahat kami guys na-assign sa shipping, receiving, more on dun sa mga matataas na Pero syempre sa una, picker ka muna, pero habang tumatagal nga, yun nga, kami na yung kami yung inaasahan lagi diyan. Receiving, shipping, put away, mga ganyan. Pero yung mga puti dyan na kasama namin nung pamula nung dumating ako doon hanggang ngayon, ganun pa rin sila. So mas yung company namin sa mga Pilipino, mas natutuwa sila kasi nga okay tayo sa pagdating sa trabaho Tsaka ayun pala guys, lilipat na rin kami, pero ngayong taon yun, pero mga bandang October pa kasi umalis na kasi guys yung Cisco. So kami yung papalit doon sa building ng Cisco. I think 72nd Avenue ata yun. Mas lalong lumapit yun sa akin kaya nakakatuwa nga Ayan. So sana sana nandito pa rin ako sa company, Kasi nga syempre once na makahanap naman tayo ng mas magandang trabaho at alam niyo na mas makakapag-upgrade sa akin, lilipat din talaga ako. Hindi ko naman inaano yung sarili ko na dito na ako sa company. Although maganda naman yung swelduhan talaga. Wala akong masabi. Mataas talaga siya. Pero syempre kung hanap ako na mas maganda na related talaga dun sa ginagawa ko sa Pilipinas or especially yung mga design ganyan, syempre mas pipiliin ko yun kumpara dito. I hope na paglipat namin ng October is nandito pa rin ako kasi okay naman ako dito guys, enjoy naman ako sa trabaho ko dito. Masaya ako dito sa trabaho wala akong nagiging problema, mabait yung boss ko, yung mga kasama kong Pinoy, mababait.
Kasi sa panggabi guys, lahat kami Pinoy eh. Isa nga lang yung yung babae, Canadian. Pero ang bait din nun. Sobrang bait nun. Wala din kaming doon, problema. Ang problema lang talaga namin doon sa kanya yung issue about sa productivity niya. Pero walang problema sa aming mga Pilipino yun. Even nga sa boss namin eh, wala naman siyang problema. Baga nakikita lang namin kasi na ganun yung productivity niya. Ay, putik oh. Grabe. Kaya ang dumi ng mga sasakyan natin eh. Ito kay Kuya Darnel. Oh, 'di ba? Ang pangit tignan, 'di ba? Ang dumi kasi. Puro yelo na natutunaw na eh. Ayan, so pasok na tayo guys. Magta-timing pa tayo. Kailangan 5 minutes before ng shift natin is maka-timing tayo. Basta ba? Oh, baka na pala mag-timing sakto. Okay, so mamaya ulit guys, kwentuhan tayo. 1 week later. Okay, tama na. So, alis kami guys ni Zion ngayon. Punta kami ng Chinook Mall at saka bibili lang ako ng pang maintenance natin yung Metformin. Naubusan na kasi ako eh. Ayan, so 3 months din yun. Yung kagandahan dito guys, pwede natin gamitin yung insurance natin pambili ng gamot. So hindi naman siya 100% libre. 80%. Yung 20% yung babayaran natin. Wait, close muna to. Come on. Ayaw maglakad sa yelo. Mangyan ka, boy? Wait. Hindi, actually madulas kasi dito. Yeah. Wait. Stay ka lang dyan. Ayan. Tsaka baka magpa-car wash na rin ako mamaya guys. Ayan. Si Emma kasi nasa school pa. So ang labas niya kasi 6 PM pa eh. Ayan. Kaya bala ko magpa-car wash na kasi itong darating na itong week medyo mainit na. Pero I think this coming Wednesday mag-snow na naman. Pero maliit lang naman yung chance, 35% lang naman yung chance. Okay. Alright. So, punta tayo ng Chinook guys kasi magbibigay lang ako ng pagkain doon sa mga katrabaho ko. Kasi medyo marami kasing pagkain. Sayang naman kaya ibigay ko na lang kay Ate Bebs yung ating ibang pagkain. Ayan. So yan. So ito guys lagi ko na talaga siyang kinakabit. Although sabi na iba useless pero hindi. Lagay ko na rin. Wala namang mawawala, di ba? Buti na yung nag-iingat din kahit papaano. Yes. Hindi na yan. So temperature natin ngayon guys ay 11. So yun guys, tatapos ko lang dito sa Health Watch. Ayan. So lagi kami dito guys kapag nagpapa-check up, ito yung pinupuntahan namin talaga. Tsaka nandito rin yung family doctor namin. Ayan. So yan, binigyan ulit tayo ng ating pang maintenance. Ayan. So binayaran ko dito guys, lang $9. Oh, sorry, 6 lang pala. Tama, 9. Yung isa $6, yung isa $3. Dalawa kasi ito eh. Yung isa pang cholesterol natin. Ayan. So so hindi ako binigyan ng una guys kasi kailangan ng prescription, kaya nagpa-check up na lang din kay doc. Yun lang din ang kagandahan dito guys, kapag kami mga insurance tayo sa trabaho natin. Ayan, so covered yung 80%. Bali binayaran ko dito 20% lang. So malaking bagay siya kapag may mga benefits talaga yung mga work natin. Hindi katulad dati guys na nagtatrabaho ko dito sa Chinook. Wala kasi akong benefits niya kasi private. Yeah, kaya yun. Kaya hindi yun yung isa rin sa hindi maganda dito sa Chinook. Kumbaga, wala kang insurance, walang mga benefits. Ayan. So tapos yung tax, kayo pa rin yung magbabayad kasi hindi kami kinakaltasan ng tax dito guys sa Chinook. So yun, bala ko magpa-car wash muna bago umuwi. Bali si Emma, sabi ko kay Emma, hindi diretso na siya sa bahay kasi wala rin naman kami masyadong gagawin ngayon. Ito lang talaga yung pakay ko, nagbigay lang ako ng pagkain dito sa mga katrabaho ko.
Tapos, yun. Bumili na lang ako na itong pang maintenance natin. Kailangan ko guys, kasi parang 5 days na ata akong nawala ng ganito. Ngayon lang kasi yung off natin, kaya ngayon lang tayo napabili. So, yun guys, no? Try ko kung makakapag-car wash ako ngayon. Sana bukas pa. Kaya kailangan na natin maglinis ng sasakyan kasi sobrang dumi na talaga. Alright? Ayun guys, nandito na kami sa bahay. Bali ang nangyari, nagkita na lang din pala kami ni Emma sa C-Train. Medyo kasi natagalan ako guys sa pamamasyal. Kaya ayun, sabi ko kay Emma, diretso na siya sa Chinook para sunduin ko na lang siya. Okay, so yun. Dito muna tayo, bukas na ulit tayo magkwentuhan. Several song-filled hours later. Ayan, so yun guys, no, bali ngayon yung interview namin with Ina, Carino, tsaka kay Rice Velasquez. Bali invite pala ako ni Mark Carino para nga dito sa aming guesting dito sa kanilang channel na Spot Pinoy. Ayan, so binigay na ni Mark yung link, so ayan, bali Join na tayo. join lang muna kami. Ayan, so yun guys, no. Ayan. Okay na siya guys. So kung makapanood yan, hindi ko alam guys kung kailan nila i-upload. Pero yan, abangan nyo yan sa Spot Pinoy. Hello! Hello boss! Kamusta? Nakakakaba naman. Lalo na ako, syempre, ang ating following. Ako, lamang na lamang din sila dito kay, kay Rice, kay Marta. 20,000 na sila. Ayan guys, no, katatapos lang namin dun sa Spot Pinoy. Yan, medyo nagkatuwaan lang kami ng konti. Ayan, sobrang ang ganda nung usapan namin, no? Nag-enjoy kami ni Emma, sobra. So yun guys, no, check yung channel nila, Spot Pinoy. Yan, makikita nyo si Ma'am Ina, si Mark Carino, tsaka si Boss Rice Velasquez. Ayan, so yun, no? At mayroon pa kami lakad ngayon kasi magbibigay ako ng food. Yeah, mag-share tayo ng Oo, blessings share lang ulit tayo ng blessings guys, no? sa mga friends na. Yeah, so habulin namin yung oras guys kasi kailangan kong dumaan ng Canadian Superstore. A few inches later. Morning ulit guys. Ayan, so Sabado ngayon. Pero may pasok tayo kasi nag-text kasi yung manager ko kahapon. So kailangan niya raw ng ng tao kasi medyo busy ata kami ngayon. Kaya sabi niya kung gusto ko raw mag-overtime. Yan, pero actually guys lahat kami ata puro Pilipino ang pina-overtime niya. Kasi nga mas mas gusto niya yung Pilipino. Ayan. So habang actually malapit na kasi 7. Okay. May pa tayo. 8 minutes kakain lang ako ng lugaw. Nagluto kasi ako ng lugaw kagabi. Ayan. So hindi namin alam kung ilang oras yung overtime namin ngayon. Hindi sinabi, basta sabi niya 4 hours up. So depende. So kain muna tayo guys, then pasok tayo. Guys, palis na tayo pero madilim pa. Ayan guys, so papasok na tayo. Sabi ko kasi nyo Sabado ngayon, pero kailangan natin mag-overtime. Hindi naman kailangan, baga nag-request lang yung manager natin. At yun, sayang din naman, no? Siyempre, iba yung rate ngayon. Okay guys, so yun, no? Kita-kita na lang ulit tayo mamaya. 1 week later. Ayun guys, kakauwi lang natin. Hindi na nakapag-vlog kanina. Dire-diretso na kasi yung labas namin. Okay. So yun, so nakaraos din tayo ng 5 oras. Okay na din yun, not bad. Times 1.5 naman yun. Ang ganda ng weather, no? Ooh, tunaw na talaga yung yelo. Ayan, so pasok muna tayo. Gising na kaya? Ay, gising na! Gising na! Tap again? What? Wala ba TV? Alam mo ba kung maintindihan sa'yo eh. Ano yung TV? Oh, yan din mo yung TV. Sira? May laruan, may upuan. Oo. Kala ko sira kasi may nagpa-flash dito sa screen. Oh, galing ah. Yeah? Yeah?
Oo. Right? Ata mo ah. Ayan, so tapos na tayo guys, no? Wala eh, ano lang. Okay na yun. At least 1 point times 1.5 naman yun. Ano? Aras kaldo na. Meron pa ako doon. Hindi ko nakain yung ano. Yung binaon ko guys na ano, na arroz caldo. Hindi ko nakain kasi akala ko kasi mag-extend pa kami hanggang lunch. So hindi na pala. Daddy. Yan. So busy kami ngayon. Grabe. Sabi sa amin, ano, kahapon daw 13 na truck yung ano, in-inbound. Kaya ano, hindi natapos. Kaya kanina, yun yung kinapos namin. Dami. Medyo magbibisi na kasi ngayon. Kasi nga paano na. Patapos na yung winter. Yeah. Summer na. Mag-ano na kasi guys, mag-summer. Pag sa summer talaga guys, busy talaga kami. Kaya kahit nung nakaraan, last year, ganun din. Puro overtime kami. Every week nag-overtime ako noon. Okay guys, so yun no. Bago ko tapos itong vlog na to, si Emma busy kasi dun sa, ano, sa webinar niya. About saan yan? Sa Forex. Forex. Si Janice nagwe-webinar. Oh, nagwe-webinar Kanina, si Miss Cindy Janice, namin. nung pinanonood. I'm sorry, sorry. Ayan. So yun guys, no, dito na tatapos itong vlog natin. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog natin. And yeah, pag may mga question kayo guys, just comment lang sa baba. And yeah, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!